فاللهم علمنا ما ينفعنا، علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا واستقامة ورغبة في الخير والعلم يا رب العالمين. واجعلنا ممن أريد بهم خير. Nasimulan natin last week yung pag-aaral natin at patuloy pa rin tayo sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng nilalaman ng ni Samahat al-Sheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sinimulan natin last week mula sa Suratul Fatiha at ngayon ay magpapatuloy tayo. Ang ating tatalakayin ngayon, bibigyan natin ng konting sulyap, ay ang mga sura na magmumula sa Suratul Zalzalah. So, ang paraan natin, katulad ng nasimulan natin, babasahin natin ito. Babasahin natin ang mga sura na ating pag-aaralan, kung papaano bigkasin at kung papaano pagsanayan ang iilan sa mga napapansin natin sa iba na iba yung kanilang pagbabasa nito. Nawa gabayan tayo ng Allah, bigyan tayo ng patnubay. So, sisimulan ko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من يعمل مثقال ذرة شرا يره. So ito ang Suratul Zalzalah. Pagsikapan natin na ganun siya basahin. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okay? Nandito yung harf na zay na medyo may konting ingay. Z. Iza. Hindi siya katulad ng zal. Ang zal ay nasa dulo ng dila at dulo ng ating mga ngipin sa unahan, yung nasa taas. So yung dulo ng mga ngipin sa taas, itong nasa harap, at yung dulo ng ating mga dila, yan yung magiging makhraj ng zal. So zal, yan yung nasa iza. Yung iba naman yung zulzilat, yung zal, zay. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Hindi asqalaha, hindi. Athqalaha. Okay, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Insanu. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث
تحدث أخبارها بأن ربك may gunna بأن ربك أوحى لها magkaiba yung ha at ng ha. أوحى لها, ha at ng ha ay magkaiba. So nasa Arabic lamang ito, wala ito sa ibang mga language, wala sa ibang mga letters. Ha at ang ha magkaiba. بأن ربك أوحى لها. Next na ayah. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Next na ayah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Yung mithqala dharratin, yung iba binibigyan nila ng gunna min dharratin kha. Hindi, mali yun. Ang tama po ay mithqala dharratin kha. Izhar lamang siya. Mithqala dharratin kha. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kasi may ha siya sa hulian. Yung last na ayah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرة شرا يره. Ito yung may gunna sapagkat ito'y ikhfa. Yung dharratin sya, yung nun o yung tanwin, kasi yung nun at ng tanwin ay parang iisa lamang. Kaya nga tinalakay ng mga ulama ng tajwid, pinagsama nila an-nunus sakinati, an-nunus sakinatu wat tanwin. Pareho lang. Yung tanwin, ang ibig sabihin ng tanwin, yung dalawang baris o dalawang vowels. Double na baris. So pareho sila ng tanwin. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. So, mas maganda rin talaga yung kaharap mo yung nagbabasa para maituwid mo. Pero pagsikapan ninyo na masanayan, pwede kayong humingi ng tulong sa mga kilala ninyong kabisado nila yung tamang pagbigkas sa mga pagbabasa ng mga aya ng Quran. So, yan yung ating nasimulang paraan. Unang-una, babasahin natin yung aya, yung surah, at bibigyan natin ng konting sulyap. Okay, bibigyan natin ng konting sulyap. Sulyap lamang. Hindi ito malalimang pagbibigay ng kahulugan ng Quran. Okay? At hindi rin tayo nagtatafsir. Ang atin ay ipinapaabot lang namin sa inyo
kung ano yung sinabi ng mga ulama na ulama us-salaf tungkol sa mga kahulugan ng mga aya na ito. Hindi tayo nagtatafsir. Nakakatakot din ang tafsir. Sabi nga ng ahadus salaf, ittaqut tafsira fa innama huwa al-balaghu anillah. Nakakatakot din ang tafsir sapagkat para mong sinasabi na ganito talaga ang sinabi ng Allah. So, mabigat. Kaya nga, ang pagtatafsir, ang pagpapaabot ng kahulugan ng mga aya o ng anumang sura ng Quran ay hindi pwedeng panghimasukan maliban na lamang kung sapat ang pagbabasa tungkol sa mga kaalaman o tungkol sa mga pagbibigay ng eksplanasyon ng mga ulama ng salaf, ng mga sahaba at ng mga sumunod sa kanila. So, hindi natin pansariling mga kuro-kuro ang ating sasabihin biidhnillah. Ito ay ayon sa pagbibigay ng kahulugan ng mas nauna sa atin mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanya mismo ipinadala ang Quran at ng kanyang mga sahaba. Itong Suratul Zalzalah, isa ito sa mga sura na kung mumuni-munihin natin ng mabuti, isa ito sa mga sura na nakakatakot din. Magiging dahilan ito para magkaroon ka ng takot at nang sa ganon ay mapagsikapan mo na maging matuwid na lingkod ng Allah Jalla wa'ala. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Kapag dumating ang araw, zulzilatil ardu zilzalaha, na ano ba yung tawag dyan? Ano bang niniyagin ng napakalakas na lindol ang earth, itong lupa mismo. Zilzalaha. Darating ang araw na ang lupa ay niniyagin ng pagkalakas-lakas na lindol. Okay? Bago ang lahat, kalimutan ko, ang Suratul Zalzalah ay isa sa mga sura na Makkiyah. Binanggit na natin noong una kung anong ibig sabihin ng Makkiyah. May talakayan ng mga ulama dito, pero ang Makkiyah, kabilang sa mga sign o mga palatandaan ng mga sura na Makkiyah, ay kapag ito ay mga mga aya, and then yung tinatalakay ay tungkol sa aqida o tungkol sa Yawmul Qiyamah. So itong Suratul Zalzalah, kabilang sa mga mawdu nito o pinaka main topic ng Suratul Zalzalah ay ang mangyayari sa pagsisimula ng araw ng paghuhukom. So sabi ng Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Darating ang araw na niniyagin tayo ng pagkalakas-lakas na lindol. Kaya nga, sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa isang aya, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد." Kagimbal-gimbal na mga kaganapan sa panahon na yon, sapagkat niniyagin ng napakalakas na lindol itong earth. Ito na yung simula ng araw ng paghuhukom, simula na ng Yawmul Qiyamah. Sabi ng Allah ayon sa kanyang pagsasalaysay, "Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Gaano katindi yung pangyayari
yung babaeng tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, makakalimutan nung babaeng nagpapasuso ang sanggol na kanyang hinahawakan. Pinapasuso niya. So sa oras na yon, magsisimula ang araw ng ang Yawmul Qiyamah. Darating yung napakalakas na pagyanig. Makakalimutan ng babae ang kanyang pinapasusong sanggol. So dito sa mundo, hindi ko alam kung may hihigit pa sa pagmamahal ng ina sa sanggol na kanyang hawak-hawak habang kanyang pinapasuso. Doon, makakalimutan niya ito. Makakalimutan niya na mayroon siyang pinapasuso. Inang takot. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. At ito pa, yung mga nagdadalang tao, yung mga buntis, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Malalaglag ang kanilang dinadala sa tindi at dahil sa kagimbal-gimbal na sitwasyon. Okay? So inshallah, hindi na tayo aabot doon. Mahaba ang ating mga buhay, pero hindi natin hinihiling na tayo aabot pa doon. Dahil kung babasahin natin ang mga aya na nagpapaliwanag at nagsasalaysay tungkol sa mga ganitong mga sitwasyon, ay talagang mapapatunayan talagang nakakatakot. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sabi pa ng Allah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Sabi ng Allah, itong nakikita natin sa pagsisimula ng Yawmul Qiyamah, itong nakikita natin kalupaan at ng kalangitan, papalitan niya ng Allahu Jalla wa Ala. So, kahit imagine na lang natin, syempre hindi aabot yung imagination ng tao sa mga ganung pangyayari. Ngunit talagang yung ideya lamang ay talagang nakakatakot. Lahat nito ay binanggit ng Allahu Jalla wa Ala upang bigyan tayo ng paalaala at nang sa ganon, yung mga puso natin na pinapatigas ng ating mga kasalanan ay medyo lumambot naman kahit papaano. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Iluluwal ng lupa ang lahat ng kanyang nilalaman. Yung mga taong nailibing, yung mga kayamanan, lahat ng nakikita natin, lahat ng pinag-aagawan natin, iluluwal ng lupa, isusuka niya. Okay? Makikita natin sa panahon na yon na ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway-away, sa panahon na yon, mapapatunayan natin na wala palang kwenta, walang saysay. Kaya nga, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, doon masasabi ng tao, yaqulul qatilu fihi fi dhalika fi hadha qataltu. Doon na magsisisi ang bawat isa. Simulan na ng pagsisisi na tunay na pagsisisi na wala nang paraan para malunasan ang pagsisisi na yon. Yung taong nakapatay, sasabihin niya dahil sa bagay na ito, dahil sa pera, dahil sa katungkulan, dahil sa babae, dahil sa mundong ito, ako ay pumatay. Yung nagnakaw, sabi niya, dahil sa mundong ito, dahil sa pera, dahil sa kung anuman, na mahalaga noon para sa akin sa pag-aakala ko, nagnakaw ako at naputulan ako ng kamay. At lahat ng kasalanan, lahat ng taong nagkasala sa panahon na yon, maaalala niya
yung mga bagay na magkamundong bagay na ipinagtanggol niya, binigyan niya ng napakalaking pagpapahalaga, at sa araw na yon mapapatunayan niya na wala pala talagang kwenta. So doon yan mangyayari sa pagsisimula pa lang ng araw ng paghuhukom. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Masasabi na ng tao, magtataka yung tao, ano ba itong nangyayari ngayon? Okay? Al-insan, sa mga term na ginamit ng Quran, kapag isinasalaysay ng Quran ay tungkol sa tao, kapag ang term na ginamit ay insan, ang ibig sabihin ng insan ay tao. Kapag inilalarawan ng Quran ang tao at ang term na ginamit ay insan, malimit na ito ay nagbibigay ng hindi magandang pagbibigay ng style o kaugalian, o idinidescribe dito yung mga pangit na side ng tao. Pagka ang term na ginamit sa Quran ay insan, pansinin natin ng mabuti dahil mostly ang tinutukoy dito ay hindi mabuti. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Masasabi ng tao na kafir. Okay? Kafir. Malaha. Magtataka yung taong kafir kasi sabi, hindi kasi siya naniniwala doon. Iba yung taong Muslim, kasi ang taong Muslim, ang taong mu'min, pagdating ng araw na yon, pag nangyari yon at inabot siya, ang sasabihin lamang niya, هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Matatakot din ang taong mu'min sa oras na yon, ngunit hindi siya magtataka kasi alam na niya dati pa. Pinaalam na sa kanya ng Allah Jalla wa Ala na darating ang araw na mangyayari itong mga pangyayaring mga ganito. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Okay, yung pagtataka ng taong yan, yung kafir, magtataka siya, anong nangyayari ngayon sa mundo? Sinagot na ng Allah, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Sa araw na yon, isa ito sa mga ayan na nakakatakot, mga kapatid. Pansinin niyo na mabuti. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Sa oras na yon, sa araw na yon, ikukwento na, isasalaysay na ng lupa ang lahat ng kwentong naganap sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma akhbara?" Alam ba ninyo kung ano yung tinutukoy ng mga kwentong naganap sa lupa na ikukwento niya, isasaad niya sa panahon na yon, sa araw na yon? Sabi niya, "An tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha, an taqula 'amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza fa hadhihi akhbaruha." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ba ninyo kung ano yung kwentong isasaad ng lupa? Sabi niya, ito yung araw na sasaksi ang lupa, ikukwento niya ang bawat maliit, bawat malaki, masama o mabuti na ginawa o sinabi ng tao, lalaki o babae sa araw na yon. Ikukwento niya lahat. Iisa-isahin niya sa bawat isa kung ano yung isinisekreto mo at sasaksi ang lupa. Kaya nga, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ano pa mang maliit na bagay na ginawa ng tao, katulad ng pag-aazan, yung pag-aazan sa masjid, o kung saan pa man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nag-azan, lahat ng nakarinig sa kanyang azan, na maging bato o mga puno na nakarinig sa kanyang azan, sasaksi yon sa araw ng paghuhukom na siya ay nag-azan.
So, ibig sabihin, lahat ng nilalaman ng lupa ay sasaksi sa iyo. Either para sa iyo, o pwede rin na against sa iyo. Yun yung nakakatakot doon. Sabi ng mga ulama, kasi kalamitan, sa pagsasala natin, pagsalam natin, lilipat tayo ng konting lugar doon sa loob ng masjid. Lilipat tayo para sa sunnah. Sabi ng mga ulama, ang kabilang sa mga hikmah doon ay para madagdagan yung sasaksi sa iyo na ikaw ay nagsala. Okay? Dahil ang lupa ay sasaksi sa iyo. Sabi ng mga ulama, payo nila sa atin, kapag ikaw ay nakagawa ng kasamaan sa isang lugar, pagsikapan mo na makagawa ka rin ng kabutihan doon mismo sa lugar na yon. Bakit? Ang point doon ay para at least makatabla man lang. Sasaksi sa iyo yung lugar na yon na ikaw ay gumawa ng mabuti o ikaw ay gumawa ng masama, and then sasaksi rin siya na ikaw ay gumawa ng kabutihan. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Tamhuha, maaring mabura ang iyong kasalanan sa pamamagitan nun. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu at-Tabarani, sabi niya, tahaffadhu min al-ard fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadin 'amilin 'alayha khairan aw sharra illa wa hiya mukhbiratun. Pag-ingatan ninyo ang lupa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-ingat kayo sa lupa. Dahil ang lupa na yan, ang ard o ang earth na ito, ay sasaksi sa bawat ginawa ninyong mabuti, maliit, o malaki, o masama. Lahat yan ay sasaksihan ng lupa. Isisiwalat ng lupa ang lahat ng ating mga ginawang kabutihan at masama. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. Sa araw na 'yon, makikita na, matatagpuan na ng bawat tao ang nag-aabang sa kanyang ginawa niya na kabutihan o masama. Yung kabutihan, alhamdulillah, naghihintay sa kanya. Ganon din yung kasamaan, naghihintay rin sa kanya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mangangarap ng imposible na sana ilayo ng Allah ang mga masasama niyang ginawa sa kanya. Ngunit mahirap nang itanggi dahil mismo iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Sa araw na 'yon, ikaw mismo ang magbabasa ng talaan ng iyong gawain at ikaw na kahit sa pamamagitan pa lang noon, pwede mo nang hatulan ang iyong sarili. Yawma idhin tuhaddithu akhbara anna awha laha bi anna rabbaka awha laha. Ang Allah ang siyang nagbigay ng pahintulot kung bakit magsasalita ang lupa. Imposible ba yon? Hindi imposible sa Allah, sapagkat ang Allah, idha arada an yushhida shay'an antaqahu. Kapag ginusto ng Allah na sumaksi ang isang bagay, papahintulutan niya itong magsalita. Kaya nga sa isang ayat, yawma tashhadu alaihim arjuluhum. Sa araw na yon, sasaksi ang paa, sasaksi ang kamay, sasaksi ang, sa isang hadith, sasaksi ito mismong laman natin. Ito mismong laman natin, sasaksi. Qalu lima shahidtum alayna. Yung mga taong mga masasama, magsasabi sila, bakit kayo sumaksi against sa amin? Kakausapin niya itong mga
parte ng kanyang katawan, ba't kayo sumaksi sa akin? Wa ankum kuntu unadil. Pinaglalaban ko kayo para hindi kayo masaktan, pero ba't kayo sumaksi against sa akin? Para hindi kayo maparusahan. Ipinaglalaban ko kayo. Pero, kayo mismo yung sumaksi. Tumistigo kayo against sa akin. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Ang isasagot nila, pinagsalita kami ng Allah Jalla wa Ala. Ang Allah ang siyang nagbibigay pahintulot na magsalita, makabigay gusto niyang o kanyang ninanais. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Okay, isinunod na ng Allah Jalla wa Ala pagkaraan niyang sabihin sa atin na ang lupa pala ay sasaksi sa atin. Dahil doon, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Anumang bagay, anumang kabutihan na ating ginawa, gaano man ito kaliit, khayran yarah, mithqala dharrah. Anumang bagay na napakaliit, kasing liit ng napakaliit na langgam na puti na kapag nasa skin mo, hindi mo mararamdaman na may langgam doon. Ganun siya kaliit. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, kahit ganun kaliit ang iyong ginawa, mithqala dharrah, khayran yarahu, makikita mo at matatagpuan mo yun. Naghihintay yung sayo. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At ang sino mang taong gumawa ng kahit nakatiting na kasamaan, maghihintay ito sa kanya, makikita niya ito na naghihintay ang kaparusahan sa kanya. Ang sa'ata, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Isang sahaba, tiyuhin ni Farazdak, umabot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, binasa ng sa kanya ang aya na ito, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أُبَالِي أَلَّا أَسْمَعَ غَيْرَهَا. Sabi ng lalaking iyon na binasahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay na, enough. Sapat na ito. Sapat na ito para ako'y magtuwid. Kahit hindi ko na marinig ang iba pang mga aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na ang dalawang aya na ito upang ako ay magtuwid. So dahil dyan, may mga ipinapaabot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga aral. Isa salita niyan, ittaqun nar wala bishikka tamra. Gumawa kayo ng kabutihan. Magbigay kayo ng sadaka kahit na kalahati ng isang tamra, kalahati ng isang date. Yung tamr, isang piraso, kahit kalahati niyan. Kung magbibigay gantimpala yan, huwag niyong maliitin. Walau firsi na siya sa isang hadith. Magbigay kayo kahit na yung buto ng kambing. Buto ng kambing, wala na sigurong halaga yan. Ngunit, buto ng karni ng kambing, syempre. Wala na sigurong halaga yan sa panahon natin. Ngunit, sinabi yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipaabot sa atin, ipabatid sa atin na ang kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may halaga. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an law an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi. Kahit pa yung pagbibigay mo ng tubig sa taong humihingi ng tubig sa iyo, kahit isang baso lamang, kabutihan na yon. Walau an talqa akhaka ka mumbasit. Kahit yung smile mo lang sa isang brother, isang sister mo, hindi yung lalaki at babae, yung lalaki, yung magkapatid, yung magkaibigan, pag nagkita, kahit yung smile mo lang sa kanya ay sadaka na. Okay?
isang kabutihan na rin yun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ito yung tatandaan natin. Ano mang kabutihang nagawa natin, gaano man ito kaliit, ay may naghihintay na ganti. Aisha radhiyallahu ta'ala anha, asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqat bi'inabah. Nagbigay siya ng sadaka ng isang pirasong grapes, isang piraso ng ubas lamang. And then sabi niya, waqalat kam fiha min mithqali dharrah. Itong sabi na itong maliit na itong isang piraso ng ubas na ito, mas mabigat ito. Higit na mas mabigat sa ilang zarra, ilang ganun kaliit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga binanggit ko sa inyo kanina, ay mga aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbibigay ng motivation sa atin para gumawa ng kabutihan gaano man ito kaliit. May mga tao kasi na parang magiging kapintasan sa kanila ang gagawin ng isang tao na magbibigay siya ng lumang damit o magbibigay siya ng maliit na o konting pagkain o konting bagay. Huwag nating maliitin yon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Huwag niyong mamaliitin. Gawin niyo. Kahit gaano pa man ito kaliit, gawin ninyo dahil may gantimpala pa rin yan. At syempre, kahit na gaano kaliit ang kabutihang nagawa, hintay na gantimpala sa Allahu Jalla wa Ala para sa iyo ay napakalaki. Doon yung lalaki. Maliit na bagay na ginawa mo, lalaki lamang sa pamamagitan ng gantimpalang ibibigay at igagawad ng Allahu Jalla wa Ala sa iyo. Sa kabilang dako, ganun din yung pagbibigay aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin na umiwas sa kasamaan, gaano man ito kaliit. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, qaratil a'mal fa inna laha min Allah taliban. Huwag kang kumpiyansa, huwag kang kampante na maliit lamang ang iyong ginagawa. Nanonood ka ng haram, nanlilibag ka dahil akala mo haram lang ito, nagsisinungaling ka dahil akala mo maliit lamang ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat maliit na ginagawa mong mali, kasalanan, may naghihintay na kaparusahan. Itinatala ng malaika at darating ang araw na ito'y pananagutan mo. Iyakum wa muhaqqaratiz dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Ito sa dahilan para masira ang isang tao ang paggawa ng mga maliliit na kasalanan. Pansinin natin, sabi ng mga manunula, sabi nila, fa innal jibala minal hasa. Yung nakikita nating malaking nanggaling lamang yan sa nagtipon-tipon na maliliit na bato. So pag nagtipon-tipon, lalaki. Ganon din yung kasalanan. So ang dapat sa atin ay maliit man kung ito'y kabutihan, gawin natin. Maliit man kung ito ay kasamaan, nararapat na ito ay iwasan. So yan yung konting sulyap tungkol sa kahulugan ng Suratul Zalzala, na Suratul Zalzala na binanggit sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Tirmidhi, sabi niya, Rubu'ul Quran. 1/4 daw ito sa Quran. Katulad ng alam natin na binanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Suratul Ikhlas, ang Qul Huwallahu Ahad, ay sulusul Quran, 1/3 ng Quran. Ang Suratul Zalzala, ito naman ay Rubu'ul Quran. 1/4 ito ng ating Quran. 1/4 ba talaga? Pag binasa mo, bibigyan ka ng Allah Jalla wa Ala ng gantimpala na para kang nagbasa, para mong binasa ang 1/4 ng Quran. Isa ito sa mga kahigtan ng Suratul Zalzala. So yan ang ating talakayan tungkol sa Suratul Zalzala. Isusunod natin ang Suratul Adiyat. Bago yon, babasahin ko uli
panghuling beses ang Suratul Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sunod natin ang Suratu Az-Zalzalah. Okay, bago yon, medyo nakapatay ng langaw. Okay. Suratul Adiyat. Hanggang matapos natin ito sa Suratul Nas. Inshallah, ngayon, hindi natin kayang tapusin ang Suratul Nas, pero at least mabawasan. Suratul Adiyat, isa rin ito sa mga sura na Makkiyah. At ganun din, kapag ang maiiksi at ang karamihan sa mga tinatalakay nito ay akida o ng araw ng paghuhukom, yan ay kabilang sa mga palatandaan na ang sura na yan o ang aya na yan ay tinatawag na sura Makkiyah. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati qabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا. Suratul Adiyat, isa ito sa mga sura na naglalaman ng harf na Dad. Dad na karamihan sa hindi mga Arabo ay nangangailangan ng pagsasanay para mabigkas ang Dad. So, ang Dad, nag-iisang language ang Arabic na meron itong harf na ito. Dad. Wal-adiyati dabha. Dabha. Wal-adiyati dabha. Okay, ganyan siya basahin. Wal-adiyati dabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. Hindi falmughirat, hindi. Ang muriyat ay yung nauna. Wal'adiyati dabha falmuriyati qadha falmuriyati qadha falmughirati subha. Ito yung pangatlong aya. Yung pangalawang aya, falmuriyat, doon mahaba, doon may mad sa mu. Falmuriyati qadha. And then, sa pangatlong aya, ang mad ay nandoon sa ri. Falmughirati subha. Falmughirati subha. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Yan ang suratu Al-Adiyat at ito na, bigyan natin ng kaunting sulya. Yung mga bagay na mahahalaga, mapapansin ninyo, binibigyan natin ng kaunting dahan-dahan na pagbibigay ng karagdagang mga kaalaman nito sapagkat mahalaga. Ang pagbabasa natin ng Quran ay hindi para pakinggan lamang, para ma-relax. Kabilang yan, pero hindi lang nagtatapos dyan. Binabasa rin, pinag-aaralan natin ng Quran upang alamin kung ano ang nilalaman nito sapagkat isa ito sa paraan para lumambot ang puso ng taong pinatitigas ang puso ng kasalanan. Isa ito sa dahilan, ang pagbabasa at pakikinig ng pagpapaliwanag ng Quran, isa sa mga dahilan para bumalik o magbalik loob sa Allahu Jalla wa Ala ang taong medyo napalayo o napalihis sa kanyang landas. Ang Allahu Jalla wa Ala, sabi natin, ang Suratul Adiyat ay surat Makkiyah. Sabi niya, wal adiyati dabha. Ang Allahu Jalla wa Ala ay sumumpa sa mga kabayo na mababagsik na kabayo. Okay? Bakit sumumpa ang Allah? Una-una, pag sinabing o pag binanggit natin o pag ang usapin ay tungkol sa pagsumpa ng Allah sa kanyang mga nilikha, ang Allahu Jalla wa Ala, kapag napaka-importante o napakahalaga ng kanyang message na ipapaabot sa atin, ang gagawin niyang intro ay susumpa siya sa kanyang mga dakilang mga nilikha. At ang Allah, hindi siya sumusumpa sa mga maliliit lamang niyang nilikha. Kapag ang isang bagay sumumpa o narinig mo ang Allah na sumumpa sa bagay na yan, pagkatatandaan mo na ang bagay na yan ay napakahalaga, napakadakila. Mapapansin ninyo, sa marami sa mga ayat, wal fajr, wal asr, wal adiyat, kapag ang Allah na isali ang isang bagay sa mga bagay na kanyang sinumpaan, nangangahulugan na ang bagay na yan ay napakahalaga, napakadakila. So ngayon, ano ang katangian ng mga kabayong ito para sumumpa ang Allahu Jalla wa Ala sa mga ito? وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Ito yung pagsasalaysay sa mga kabayong ito. Ito yung mga kabayo na rumaragasa sa tinatakbuhan nito. Sa bilis ng takbo, naririnig yung paghagok nila o yung hinihingal sila sa tindi ng kanilang galaw. Yung takbo nila nagdudulot ng tilamsik ng apoy kapag kumakaskas ang kanilang mga paa sa mga matitigas na bagay sa bato o sa kung anuman. Itong mga kabayong ito, nagagamit ito sa
Tahidin, napapakinabangan nila sa pagsalakay nila sa mga taong o sumisira sa mga Muslim o at ng relihiyong Islam o ng relihiyong Islam. Ipinagtatanggol nila ang relihiyong Islam at ang kanilang mga sarili laban sa mga taong mapang-api. So itong mga kabayong ito, noong unang panahon, napapakinabangan nila hanggang sa kapag sumasalakay sila sa madaling araw, nagagamit din nila itong mga kabayong ito at nagagawa nila, nakakapasok sila sa pinagkukutaan ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng mga kabayong ito. So, yun yung bagay kung bakit, dahilan kung bakit sumumpa ang Allahu Jalla wa Ala, sapagkat ang sa mga napapakinabangan ito ng mga nagtatanggol ng relihiyong Islam. So, ang Allah, sumusumpa siya sa kanyang mga nilikha, pero sa ating mga tao na kanyang nilikha, hindi tayo pinapahintulutang manumpa sa iba maliban lamang sa Allahu Jalla wa Ala. Sa kanya lamang tayo pinahintulutang manumpa. Okay? Haram o shirk ang manumpa ang isang tao sa iba maliban sa Allahu Jalla wa Ala. Haram ang manumpa ang isang tao sa 40 mga malaika o sa sino mang propeta, sino mang sugo o sa watawat ng Pilipinas. Hindi yan ipinapahintulot ng ating relihiyong Islam. Ang lahat ng panunumpa sa iba maliban sa Allahu Jalla wa Ala, pagkatatandaan natin na yan ay ipinagbabawal Islam sa tao na manumpa, sapagkat ang panunumpa ay isa sa form ng worship. Isa sa uri ng pagsamba na ang pagsamba ay nauukol lamang para sa Allahu Jalla wa Ala. So, ang sabihin natin, kung tayo manunumpa, wallahi, billahi, o tallah, pare-pareho lamang ng kahulugan. Ako'y sumusumpa man sa Allah. Tibayan ng ating salita, huwag nating sabihin peksman. Huwag nating sabihin sumpaman kay Kwan. Sabihin natin, wallahi, tallahi, o billahi. Ngunit, hindi rin ipinapayo na maging ekspresyon na ng isang tao ang panunumpa, pagsasabi ng wallah. Okay. Ngayon, ang Allahu Jalla wa Ala, kapag siya'y nanumpa sa isang dakilang kanyang nilikha, pansinin mo dahil sa pagkalipas ng panunumpa niya, meron siyang gustong ipaabot sa iyo na dapat mong bigyan ng pansin. Okay, gusto lang niyang kunin yung attention mo. Anong sabi niya? Sumpaman sa mga kabayong yan, innal insana li rabbihi lakanud. Ang tao ay talagang matindi ang pagiging suwail. Matindi ang pagiging kufr ng tao. Nandito na naman yung insan. Binanggit natin kanina na kapag ang Allahu Jalla wa Ala dinidescribe ang insan, ang tao, at ang term na ginamit ay insan, ang binabanggit dyan ay yung hindi maganda. Okay? Innal insana li rabbihi lakanud. Ang ibig sabihin ng lakanud, kanud, ay yung taong parang walang utang na loob. Ayaw, hindi nakakapagpasalamat sa nagbigay sa kanya ng biyaya. Innal insana li rabbihi lakanud. Qala al-Hasan al-Basri, ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'am Allah Ta'ala alayhi. Alam niya isa-isahin yung mga problema, yung mga sakuna na dumating sa kanyang buhay, yung mga dinaranas niya. Pero nakakalimutan niya yung mga napakaraming biyaya ng Allahu Jalla wa Ala sa kanya na hindi niya napapasalamatan. Pero kung yung mga problema, mga hinanain niya sa buhay, kaya niya itong isa-isahin. Pero pagdating sa pasasalamat sa Allah, hindi niya ginagawa. Hindi niya nagagawa sapagkat nakakalimutan niya ang mga kabutihan, mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob niya sa kanya.
Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid. Mismo ang tao ay saksi na ang tao ay ganyan. Ganyan talaga yung style ng tao. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Ang taong yan, li hubbil khairi lashadid, matindi yung kanyang pagsisika para makapag-ipon ng maraming pera, kayamanan. At kapag meron na siyang pera, marami siyang naipon, ipagdaramot na niya ang kanyang kayamanan. Harisun bakhilun min mahabbatil mal. Sa tindi ng kanyang pagmamahal sa nagiging dahilan ito para siya ay umaabot sa punto na siya nagiging bakhil, maramot. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hindi ba nababatid ng taong yan kapag dumating ang araw na siya ay ilalabas ng Allahu Jalla wa Ala mula sa kanyang libingan? Wa hussila ma fi sudur, at isisiwalat ng Allah Jalla wa Ala kung ano lahat ng isinisekreto, lahat ng itinatago ng bawat isa. Wa hussila rabbahum bihim yawma idhil khabir. Ang Allahu Jalla wa Ala, alam niya ang bawat galaw ng bawat isa, at ang bawat ay gagantimpalaan ng Allah. Kapag ito ay kabutihan, gagantimpalaan niya ng mabuti, at kapag ito ay masama, papatawan din niya ito ng kaparusahan. So yan yung konting sulyap tungkol sa Suratul Adiyat. Basahin ko uli at nang maisunod natin yung next na surah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Yan ang Suratu Al-Adiyat. Sa mga brothers na nasa Zoom, still there? Baka naman nag-iisa lang ako dito. Baka tulog na yung iba dyan. Ito pa po kami, Ustad. Ayun. Okay. Alhamdulillah, nandyan pa kayo. Susunod ang Suratu Al-Qari'ah. Suratu Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Suratul Qari'ah, isa din ito sa mga sura na Makkiyah. At Al-Qari'ah, ang ibig sabihin ng Al-Qari'ah ay yung isang bagay na biglaang dumarating. Biglaang dumarating. Al-Qari'ah, isa ito sa mga pangalan ng Yawmul Qiyamah. At ang Yawmul Qiyamah ay may mga pangalan na bawat pangalan ay may kahulugan na tumutukoy sa sitwasyon, sa tindi ng sitwasyon, tumutukoy sa tindi ng paghihirap na daranasin ng tao pagdating ng araw na yon. Kabilang sa mga pangalan ng Yawmul Qiyamah, Al-Qari'ah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, at marami pang iba na binanggit ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga aral. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Ano bang Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Ano ba ang pagkakaalam mo? Ano bang alam mo sa Al-Qari'ah? Ang Allahu Jalla wa Ala, isa ito sa mga turo sa atin ng Allahu Jalla wa Ala na kapag gusto mong ipaabot ang isang napakahalagang mensahe sa isang tao, pwede mong kunin yung kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Katulad din ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atadruna manil muflis? Nagtatanong muna siya upang yung tao ay yung attention nila ay mapunta sa kanya. At nang sa ganon, maiabot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang gustong ipaabot. Mal Qari'ah, ganyan din ang sinabi ng Allah. Ano ba ang Al-Qari'ah? Al-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Okay. Ito yung araw na ang tao yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Ang tao ay parang magiging tiningnan ko sa Tagalog kung anong translation nito, gamo-gamo. At nang tiningnan ko kung ano ang itsura ng gamo-gamo na to, ay ito ay isang uri ng insekto. Isang uri ng insekto. Al-Qari'ah, yawma yakunu nasu kal-farashi al-mabthuth. Yung araw na yon, pag dumating ang Al-Qari'ah, yawma yakunu nasu kal-farashi al-mabthuth, yung pagtitipon-tipon ng mga tao, pag dumating yung biglaang pagdating ng Al-Qari'ah, yung oras na yon, kal-farashi al-mabthuth, magmimistulang mga gamo-gamo yung mga maliliit na insekto, yung mga tao na nagtipon-tipon and then nagkahiwa-hiwalay. Bawat isa hindi na malaman kung saan pupunta sapagkat masyadong biglaan ang pagdating ng oras na yun. Yan yung Yawmul Qiyamah. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Sa isang aya, ka'annahum jaradun muntashir. Ka'annahum jaradun muntashir. Sabi ng Allah, magmimistulang mga tipaklong na naglipana, nagkalat
kung saan-saan sa tindi ng biglaang pagdating ng oras na yun, al-qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Yung nakikita nating naglalakihang mga bundok sa araw na yon, pag dumating ang al-qari'ah, magiging parang balahibo na nagliliparan ang mga naglalakihang mga bundok na ito, na para bang magiging bula na kapag yung balahibo na yan na nagliliparan, pag dumampi sa iyong balat ay parang naglalaho rin agad. Ganun yung mangyayari sa mga bundok na nakikita natin ngayon. Sa tindi ng pangyayari, ang mga bundok na yan ay maglalaho. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Okay, sa tindi ng pangyayaring yan, yung mga tao syempre pupunta sa araw ng paghuhukom at lilitisin, titimbangin ang kanilang mga gawain. Gawain nila na kabutihan, bawat isa sa atin, lalaki o babae, ay darating sa ganitong sitwasyon. Titimbangin ang ating kabutihan at ang ating kasamaan. Yung ating mga gawaing kabutihan at ang ating mga masasamang ginawa dito sa mundo, at titimbangin doon tayo hatulan ng Allahu Jalla wa'ala. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sabi ng Allahu Jalla wa'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ang sino mang tao na mas lamang ang kanyang kabutihan kaysa sa kanyang kasamaan, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Mapupunta siya sa kalugod-lugod na pamumuhay doon sa paraiso. Dalangin natin sa Allah, nawa lahat tayo na nag-aaral dito, pati yung ating mga mahal sa buhay, ay mapunta sa paraiso. Mapabilang sa mga taong lamang ang bigat ng kanilang kabutihan kaysa sa kanilang kasamaan, at biniyayaan sila ng Allahu Jalla wa'ala na mapupunta sa paraiso. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Kapag ang sino mang tao na mas lamang ang kanyang kasamaan kaysa sa kanyang kabutihan, ayun na, fa ummuhu hawiyah. Itatapon siya doon sa impyerno na mauuna ang ulo. Fa ummuhu hawiyah, wala na siyang mapupuntahan maliban sa paraiso. Wa ma adraka ma hiya. Ano ba ang ibig sabihin ng hawiyah? Ano bang nalalaman mo tungkol sa hawiyah? Narun hamiyah. Apoy na naglalagablab. Apoy ng impyerno. So doon mapupunta ang sa kanila. Allahu wa iyyakum wa man nuhib. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang mga ipinahayag tungkol sa pagsasalaysay niya tungkol sa impyerno. At maganda rin na mapakinggan natin ang kanyang mga aral, sapagkat ang pag-alala sa impyerno ay yun na nga, nagiging dahilan para tumaas ang level ng ating iman. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, yung apoy daw natin ngayon ay nanggaling sa 70 na apoy ng impyerno. Okay? 70 na power ng lakas o init ng apoy ng impyerno, kumuha doon ng isa lamang, at yun yung dinala dito sa mundo, sinubsob ng 2 beses sa karagatan upang mapakinabangan natin. Yan yung pagpapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِمَا وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ لِأَحَدٍ.
Kung hindi lang isinubsob sa karagatan, hindi nabawasan yung hindi mapapakinabangan. Masisira ang ating mundo sa tindi ng init. So, ganun kalakas ang impyerno. Sa isang narration ng hadith na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagsabi na itong apoy natin dito sa mundo ay 1% lamang sa apoy sa impyerno. Okay? Ganun kainit. Gaano pa kainit? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa isang hadith na mawquf, sabi niya, "Uqida 'ala an-nari 1000 sanatin hatta ihmarrat, thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta biyaddat, thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta swaddat, fahiya sawda'un mudlimah." Sabi niya, ang sinindihan mas matindi pa sa pagsindi, kasi pagsindi maliit. Yung apoy sa impyerno ay pinainit ng 1,000 years. 1,000 years yung pagpapainit sa apoy ng impyerno hanggang sa ito'y naging pula. 1,000 years. Ginagatungan lamang. Okay? And then, another 1,000 years, pinainit uli hanggang sa naging puti na. Another, pangatlo na 1,000 years, hanggang sa umitim na ang apoy ng impyerno. Fahiya sawda'un mudlimah. Talagang nakakatakot. Lahat ng nilalaman ng impyerno ay parusa. Yung itsura pa lamang ay itim na. Itim na ang naghihintay na apoy sa mga taong makasalanan. Ka'adanallahu wa iyyakum. So, itim na ang naghihintay sa mga taong, itim na apoy na ang naghihintay sa mga taong makasalanan kapag hindi sila nagtawba. Sa hadith ni Imam Ahmad, sabi niya, "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban man lahu na'lani yughli minhuma dimaguhu." Pinakamababaw o pinakamagaan na kaparusahan sa impyerno o pinakamagaan, pinakamahinang apoy ng impyerno ay kapag naapakan ng isang tao ay agad-agad kukulo ang kanyang utak. Ganun ang pinaka-ahwan, pinaka-mababa o pinaka-mahina na init o kaparusahan sa impyerno. Sa hadith ni al-Imam al-Bukhari, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ishtakat an-naru ila rabbiha faqalat ya Rabb, akala ba'dhi ba'dan." Fa'adina laha binafasain. Nagreklamo ang apoy, ang impyerno, apoy ng impyerno sa Allah. Ya Allah, kinain na ng sarili ko kinain na ng ibang parte ko ang ibang parte. Kumbaga, sa tindi na ng init ng impyerno, mismo siya nakareklamo na. Fa'adina laha binafasain, kaya pinahintulutan siya ng Allah Jalla wa'ala ng paghinga ng 2 beses. Okay, humihinga pala ang apoy ng impyerno. Nafasun fi shita wa nafasun fi sayf. Fa ashaddu ma tajiduna fi shita min bardiha. Yung nararamdaman natin na tindi ng init kapag taglamig dito sa Riyadh, yung lamig dito talagang masakit, tagos hanggang buto. Sabi nga nila, talagang masakit, iba yung lamig dito. Hindi naman ito yung pinakamalamig na parte ng mundo, pero isa yan, yung lamig na yan, isa yan sa paghinga ng impyerno. Okay? Wa ashaddu ma tajiduna fi sayfi min harriha. Yung pinakamainit na nararamdaman natin, katulad ngayon, tag-init ngayon dito, yung pinakamainit na nararamdaman natin ngayon, isa yan sa paghinga ng impyerno. Okay? So, ibig sabihin, ang impyerno pala ay hindi puro init. Okay? Hindi puro init. Kaya nga, nararapat sa atin na pagka dumating ang araw ng taglamig, damihan din natin ang ating pagdudua, Allahumma inni a'udhu bika min zamhariri jahannam. Dahil hindi lang init ang kaparusahan, pati lamig kaparusahan din. Okay? Lahat niyan ay nandoon sa impyerno. Ayadan billah. So yan ang tungkol sa, hindi ko nababanggitin lahat.
Yan ang tungkol sa Suratul Qari'ah. Bago ko lisan ng Suratul Qari'ah, babasahin ko ulit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. So yan yung Suratul Qari'ah. Okay. Sunod natin ang Suratu At-Takatsur. Kapay ko ka? Ay, di ka. Okay. Dito. Okay, basahin ko yung Suratu At-Takatsur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ito ang Suratul Takatsur. Isa din ito sa mga surah na Makkiyah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Yan ang nilalaman ng Suratul Takatsur. At sabi nga natin, isa ito sa mga surah na Makkiyah. Suratul Takatsur, sabi ng Allah, Alhaakumut Takatsur, nagpalinlang ninyo ng mga kayamanan dito sa mundo. Nagpaparami kayo ng anak, nagpaparami kayo ng naging abala kayo sa paghahanap buhay ninyo, hanggang nakalimutan na ninyo na kayo ay mamamatay rin. Nakalimutan ninyo na sambahin ang Allah Jalla wa Ala. Maghanap buhay, masamang pagpaparami ng anak. Hindi. Ang dalawang yan ay pareho na ipinag-utos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mismo ang ating relihiyong Islam. Ngunit sinabi ng relihiyong natin, sinabi ng Allah Jalla wa Ala na wag ninyong kakalimutan ang hahantungan ninyo sa kabilang buhay, sapagkat hindi lahat ng bagay ay nandito sa mundo, at ang mundo ay may katapusan din. So, alhaakumut takatsur, nagnalinlang kayo ng mga pagpaparami ninyo ng pera o anumang makamundong bagay, pati mga pamilya, nalinlang kayo hanggang sa akala ninyo ay wala na itong katapusan. Hatta zurtumul maqabir, nagpatuloy ang pagiging abala ninyo sa mga bagay na yan, nakalimutan ninyo
ang Allahu Jalla wa'ala hanggang kayo'y inabutan ng kamatayan. Hatta zurtumul maqabir. At hanggang kayoon pa lang ninyo na pagtanto na saan pala ang mundo. Hatta zurtumul maqabir. Kalla. Hindi dapat ganyan, sabi ng Allah. Kalla. Hindi dapat ganyan. Huwag kayong magpalinlang sa mga makamundong bagay. Sawfa ta'lamun. Darating ang araw na malalaman ninyo, mababatid ninyo. Kinakalimutan ang Allahu Jalla wa'ala. Hindi dapat natin kinakalimutan na tayo ay darating sa araw na tayo ay mamamatay rin. Summa kalla sawfa ta'lamun. Muli, sabi ng Allah, malalaman ninyo. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Hindi dapat ganyan yung ginagawa ninyo. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, law ta'lamuna ilmal yaqin. Kung alam lamang ninyo ng tiyak na kaalaman kung ano ang naghihintay sa taong mabuti at kung ano ang taong naghihintay sa taong masama. La tarawunna al-jahim, makikita ninyo, ipapakita ng Allah Jalla wa Ala sa inyo ang jahim, ang impyerno. Summa la tarawunnaha 'aynal yaqin. Tiyak 'yon na ipapakita ng Allah sa inyo hanggang sa magiging tiyak na rin mismo sa inyo dahil mismo kayo ang makakakita sa impyerno. Okay? So, nakakatakot din dahil impyerno na naman ang tinatalakay dito. And then, ang tao na naman ang tinutukoy. Summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ang bawat bagay, ang bawat biyaya, maliit man ito, itatanong ito ng Allahu Jalla wa Ala sa inyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain lang siya. Isang araw nagutom si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaramdam ng pagkagutom kasama ni and then naganap sila ng makakain, nakakain sila. Sa ibang narration, ang kanilang nakain lamang ay karne at tamar and then tubig. And then sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Itong maliit na biyaya sa inyo ngayon, itatanong ito ng Allahu Jalla wa Ala sa inyo. So ano bang tinatamasa natin dito sa mundo na hindi kabilang sa biyaya ng Allahu Jalla wa Ala sa atin? Ibig sabihin, lahat ng pinapakinabangan natin dito sa mundo ay magiging itatanong ng Allah. Paano natin ito nakuha? Paano natin inabot? Nang makuha mo na ito, yung pera mo, saan mo ito ginamit? Paano mo ito ginamit? Napakarami ng tanong. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yaqulu al-'abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi thalath. Huwag masyadong maging ano yung tawag dyan? Sakim ang isang tao sa kanyang mga pag-aari-ari, sa kanyang mga ari-arian. Bakit? Wa inna ma lahu min malihi thalath. Sa ari-arian mo ngayon, tandaan mo na 3 lamang ang mapupunta sa iyo. Ma'akala fa'afna, yung kinain mo. Pero yung kinain mo, hindi mo na yun mapapakinabangan. Babaho na rin yun. Awla bisa fa'abla, yung sinuot mo, maluluma rin ito, magiging luma rin ito hanggang sa hindi mo na rin gagamitin. Pero sa iyo pa rin napunta, at least. Aw tasaddaqa faqtana. Pangatlo, yung ibinigay mong sadaka. Yung ibinigay mong sadaka, yun lamang yung mapupunta sa iyo. At yun yung mapapakinabangan mo sa araw ng paghuhukom. O masiwa dhalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Maliban sa 3 bagay na yon, kahit bilyonaryo ka pang tao, 3 lamang ang mula sa kayamanan mo, mula sa bilyon-bilyon mong pera, 3 lamang ang mapupunta sa iyo. Okay? Yung kinain mo, syempre yung kinain mo, hindi nakakainin ng ibang tao.
At yung dinamit mo, yung damit mong yan, kasuotan mo, syempre ikaw na kinabang. And then, maglalaho rin. At yung ibinigay mong sadaka, yun lamang yung mapapakinabangan mo. Maliban doon, lahat nun. Kapag ikaw mayaman ka, milyonaryo ka, and then namatay ka, mapupunta lamang sa ibang tao yung kayamanan mo. Pag nag-asawa pa yung asawa mo, edi yung kayamanan mo napunta sa ibang lalaki. Ganun kasakit ang mundong ito. Kaya wag masyadong mahalin ng higit sa akhirah. Okay? Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid." Kapag nililibing na ang isang taong mu'min o isang tao, kahit sino, sasama sa kanya ang tatlong bagay. Okay? Uuwi. Iiwan siya ng dalawa mula sa tatlong bagay na ito at matitira lamang kasama niya ang isa. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yung tatlong bagay na sasama sa kanya, yung pamilya niya, yung kayamanan niya, sasama yan pag maglilibing na. At yung kanyang mga gawa na nagawa dito sa mundo. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Pag natabunan na ang taong nilibing, sasama ba ang pamilya? Hindi. Hindi sasama yan. Masakit lang sabihin, pero sa sitwasyon, parang sinasabi ng sitwasyon na, ba't ako sasama dyan? Maghanap na lang ako ng iba. Ganon kasakit ang mundo. Sinasabi natin ito ng ganito, prangka masyado dahil para maunawaan pa natin lalo na ang mundong ito ay walang forever. Okay? Naghahanap ng forever, maging mabuti ka sa mata ng Allah at doon mo makakamtan ang forever na tunay sa paraiso. Wa yabqa amaluhu. Hindi rin sasama, hindi rin papayag yung mga anak mo, yung pamilya mo, na yung mga sasakyan mo, yung mga bahay mo ay kasama mong ililibing. Hindi. Hindi rin yan sasama. So, iiwanan ka ng pamilya mo at ng iyong pinaghirapang ipuning kayamanan, ang matitira na lamang sa iyo ay kung gaano ka kabuti o kung gaano ka kasamang naging namuhay dito sa mundong ito. Yun na lamang yung magiging kasama. Sa isang hadith, sa isa pang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamati al-'abd min an-na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwika min al-ma'i al-barid." Kabilang sa mga unang itatanong sa tao hinggil sa mga biyaya ng Allah Jalla wa Ala sa kanya dito sa mundo, ay sasabihin sa kanya, hindi ba't binigyan ka namin ng malusog na pangangatawan? Pinainom ka namin ng malamig na tubig sa mundo? Pero bakit hindi ka nagpasalamat? Bakit hindi ka naging mabuting tao? Bakit naging dahilan yon para ikaw ay maging masama, makalimot sa Allah Jalla wa Ala? Qala Mujahid, "An-na'imu kullu lazzatin min lazzatid dunya." Ang tinatalakay sa sura na ito, yung biyaya na itatanong, sabi ng Allah, "Wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Ng Allah ang lahat ng maliit o malaki na biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Allah Jalla wa Ala dito sa mundo. And lastly, tungkol sa sura na ito, sa isang pagpapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas." Dalawang uri ng biyaya ng Allah na ang karamihan sa mga tao ay lugi. Karamihan sa mga tao ay hindi napapakinabangan. As-sihhatu wal faragh. Ang kalusugan at ang mga bakanteng mga oras o bakanteng mga panahon sa kanyang buhay. Kasi ang tao, kapag malusog ang kanyang pangangatawan, hindi niya naiisip na darating ang panahon na magkakasakit siya, hindi na niya kayang isagawa ang mga pagsamba, kaya
yung sana ay dapat na magtulak sa kanya para gumawa ng kabutihan. Ngunit hindi, dahil hindi na naiisip. Sa kanya naiisip, sa kanya nababatid na pagtatanto na magkakasakit siya ay kapag nagkakasakit na siya. Sabi nga nila, as-sihhatu tajun fi a'yunil marda. Yung kalusugan ay isang napakagandang corona, hindi coronavirus, napakagandang taj, corona sa ulo na hindi nakikita ng mga taong walang sakit. Ang nakakakita, ang nakakabatid lamang nito ay yung mga taong sakitin. Wal farag, ang tao naman kapag bakante ang oras niya, kung ano-ano ang ginagawa. Nanonood ng movies, nakikipag-chat kung kani-kanino, o kung ano pa ang ginagawa na masasama na hindi nila. So, isa yan sa, yan yung dalawa na mga biyaya ng Allah Jalla wa Ala na ang karamihan sa mga tao ay hindi nila napapakinabangan. So, yan yung suratu At-Takathur. At dahil malapit ng mag-alas 3, insyaAllah, sisikapin kong matapos ang suratul Asr. Okay? At yun doon tayo magtatapos ngayong araw na ito. So, yan yung suratul At-Takathur. Babasahin ko ulit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Yan ang suratu At-Takathur. Lipat tayo sa suratu Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul Asr, kabilang din ito sa mga sura na Makkiyah. Lahat yata ng sura ay mga kabilang sa mga sura na Makkiyah. So itong Suratul Asr ay kabilang sa mga sura Makkiyah. Maiksi lamang na mga aya at maiksing sura siya. Sumumpa ang Allah Jalla wa Ala sa panahon. Okay. Ang Allah, katulad ng binanggit natin, hindi siya sumusumpa sa mga bagay maliban na lamang kung ang bagay na ito ay may malaking kapaki-pakinabang. Okay, nawala sila sa Zoom. Parang, ano ba ito? Naputol? Nandyan pa? Okay, nandyan pa. Okay, bumalik na. Suratul Asr, sabi ng Allah Jalla wa Ala, wal asr, sumpaman sa panahon, innal insana lafi khusr. Yung pagsumpa ng Allah sa panahon, yung pagsumpa ng Allah, ito na yung mensahe niya, innal insana lafi khusr. Ito na naman, binanggit na naman ng Quran ang insan. Binanggit natin kanina na kapag ang Quran tinatalakay ang isang bagay na tungkol sa tao at ang kapag ang term na ginamit ay insan, ang sinasabi dito ay yung mga hindi magagandang pangyayari o mga hindi magagandang bagay tungkol sa tao. Innal insana lafi khusr. Ang taong ito, ang tao daw, ano bang ibig sabihin ng tao? Tao, lahat ng tao na lahi ni Propeta Adam alayhis salam. Innal insana lafi khusr.
lahat daw ng tao ay malalagay sa pagkalugi, malalagay sa kawalan. Okay? Ang sura na ito ay naghahatid sa atin ng mensahe kung paano tayo maliligtas. Okay? So dito binanggit ng Allah Jalla wa Ala sa sura na ito na ang mga tao na maliligtas o sila yung mga tao lamang na maliligtas. Sino-sino yon? Illallazina amanu, yung mga taong nanampalataya sa Allah, naniwala sa Allah, sinabayan nila yung kanilang paniniwala sa Allah, wa amilus salihat, ng mga mabubuting gawain, wa tawasaw bil haq, nagbibigay ng nagpapayuhan sila tungkol sa katotohanan, wa tawasaw bis sabr, nagbibigayan ng payo sa bawat isa tungkol sa pagtitimpi, pagsasabar sa mga masasakit na mangyayari o pagsasabar sa pagsasagawa ng kautusan ng Allah Jalla wa Ala. So yan yung mga uri ng mga tao na maliligtas lamang. Inuulit ko, dito binanggit ng Allah Jalla wa Ala kung sino ang mga taong maliligtas. Amanu, ibig sabihin Muslim, naniniwala sa Allah Jalla wa Ala. Okay? Dito sa ayan na ito, dito na tinapos ng Allah Jalla wa Ala na walang maliligtas na hindi mananampalataya sa Kanya. Amanu wa amilus salihat, gumagawa ng kabutihan hanggang sa huli ng surah. Si Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, sabi niya, "Law ma anzala Allah ala khalqihi illa suratul 'asr lakafathum." Kahit itong surah na ito lamang ang pag-aralan, pagmuni-munihin, pag-isipan ng bawat isa sa atin, lakafathum, sapat na ito para tayo ay maligtas. Sapat na para tayo ay maligtas. So, yan yung kaunti na sulyap tungkol sa nilalaman ng Suratul Asr. At sa darating na linggo, darating na Biyernes pala, hindi linggo, pero I mean next week, sa darating na oras ng pag-aaral muli natin, itutuloy natin mula sa Suratul Humazah, at inshallah pag kinaya natin tapusin ang Suratul Nas biidhnillahi ta'ala, itutuloy natin doon. So wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.